Malapit sa ilog, isang pares ng mga photographer ang nagsusumikap makuha ang magandang kuha ng mga lokal na ibon ng aksidenteng matuklasan nila ang katawan ng isang babae. Samantala, ang top forensic pathologist na si Kang ay katatapos lang magturo ng isa pang klase sa Police Academy. Ito na ang huling semestre niya bilang isang propesor dahil magre-retiro na siya upang maglaan ng mas maraming oras sa kanyang anak na nakatira sa USA. Dapat ay bibisita siya ngayon, ngunit na-delay ang kanyang biyahe. Matapos ang klase, tinawag si Kang ng mga pulis upang tingnan ang katawan na natagpuan malapit sa ilog. Doon, nagulat siya nang makita si Detective Min na dati niyang estudyante. Hindi siya seryosong tinitingnan ng kanyang mga kasamahan dahil babae siya at madalas siyang ginugol sa mga minor na gawain. Pero kahit papaano, sa pagkakataong ito, nakakita siya ng isang mahalagang bakas, mga misteryosong footprints na kanyang kinuhanan ng larawan. Tiningnan ni Kang ang katawan at natuklasan niyang ito ay nahati, ngunit iniwan ng pumatay ang lahat ng parte ng katawan maliban sa isang braso. Pagkatapos sa police station, tinanong nila ang ilang impormasyon na mayroon sila, ang biktima ay si Yun A, isang 29 na taong gulang na iniulat na nawawala. Nagtanong si Kang ng mga teorya at iniisip ni Min na nais ng pumatay na matagpuan at makilala nila ang katawan. Binatikos siya ni Detective Yun tulad ng dati, iniisip na isang baliw lang na may galit, ngunit sumang-ayon si Kang sa kanya at pinayagan siya magstay para sa autopsy. Malamig at methodical si Kang sa kanyang trabaho, ngunit hindi kinaya ni Min ang tanawin ng katawan at lumabas siya ng silid upang magsuka. Sa kalaunan, nagbigay si Kang ng buod ng preliminary autopsy sa pulis. Namatay si Yun dahil sa pagkabasag ng bungo dulot ng matigas na bagay. Nahanap ang lupa na may kasamang granite at ang kanyang mga butas ng ilong at bibig na nagsasaad ng lugar kung saan siya namatay. May mga palatandaan ng asin na nagpapakita na siya ay nahati sa dagat, kaya't inilipat ang katawan sa pagitan ng pagkamatay at pagkakabiyak. Gayunpaman, ang mga parte ng katawan ay itinapon sa ilog na nagdagdag ng pangatlong lokasyon sa listahan. Naalala ni Min na may isang construction company na nagtatrabaho sa Coastal Reclamation Project, at ang kanilang mga pabrika ay nasa tabing dagat, samantalang natuklasan ni Yun na si Yun ay may kasintahan, kaya't hinati ang mga pulis sa dalawang grupo upang sundan ang mga lead na ito. Naglibot si Yun sa buong syudad upang magtanong kung may nakakita sa kasintahan at kinailangan niyang arestuhin ang ilang mga sugarol bago niya natagpuan si Byung-do na naglalaro ng karera ng kabayo. Dinala siya sa estasyon para sa interogasyon, ngunit nagmamatigas si Byung-do at nagsasabing hindi niya nakita si Yun sa loob ng isang buwan at noong gabi ng krimen ay abala siya sa pagsusugal. Samantala, nakapanayam ni Min ang ilang mga manager ng pabrika, at sinumpa nila na nagtatrabaho sila 24/7 upang matugunan ang mga order, lalo na't patuloy silang inaabala ng mga environmental protesters, kaya't imposibleng mangyari ang isang krimen doon nang hindi nila ito makita. Ngunit sa kabila nito, natagpuan pa rin ng mga manggagawa ang nawawalang braso sa lupa. Kinagabihan, binisita ni Min si Kang sa kanyang bahay upang talakayin ang kaso, at sinabi sa kanya na buksan ang pinto gamit ang isang piraso ng lubad na iniwan doon ni Kang dahil sira ang electronic lock. Matapos pakainin ang kaibig-ibig na aso ni Kang, ipinakita ni Min ang mga larawan ng krimen kay Kang, at napagpasyahan ni Kang na ang pumatay ay may nais iparating sa kanila at na ang tatlong lokasyon ay may kaugnayan sa isa't isa. Pagkatapos nito, nagbabad si Min ng gabi sa pag-iimbestiga sa mga lokasyon. Kinabukasan, naghanda siya ng masusing ulat na pinipilit ay dismiss ni Yun, ngunit binigyan siya ng pagkakataon ni Chief O. Ang grupong pangkalikasan na I Love Venus ay patuloy na sinusubukang pigilan ang construction company mula sa pagsira ng buhay dagat at ilog. Ang leader nilang si Sang-ho ay sumulat ng isang libro na ikinumpara ang lokal na ilog sa sikat na estatwa ni Venus at kung paano winasak ng gobyerno ang mga dalampasigan ng ilog na tulad ng pagkakahiwalay kay Venus noon. Ang pinsalang ito ay tumutugma sa kalagayan ng katawan ni Yun at ang tatlong lokasyon ay parehong itinatayo ng parehong kumpanya. Noong araw ng krimen, nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng mga manggagawa at ng mga nagpoprotesta, kaya't pinatigil ang operasyon ng 20 minuto, sapat na oras para makagawa ang pumatay. Ang leader ay may kapansanan na nagpapalakad sa kanya gamit ang isang tungkod na tumutugma sa baluktot na footprint at ang maliit na butas sa putik. Seryosong tinutukan ang mga resulta ng pananaliksik ni Min at pinadala siya kasama si Yun upang arestuhin ang leader na si Lee Sang-ho, na sumuko ng madali, na nagsasabing kailangan niyang bayaran ang ginawa niya. Pagkatapos sa estasyon, hindi makuha ni Yun kay Sang-ho ang kahit anong impormasyon maliban sa kahalagahan ng mga uri ng hayop na naninirahan sa ilog, kaya't si Min ang kumuha sa investigasyon.
Alam ni Min na ang pamilya ni Sang-ho ay isa sa mga maraming nawala ng kanilang mga barko nang magsimula ang konstruksyon, na nangangahulugang nawalan din sila ng kabuhayan at kinailangang lisanin ang kanilang mga tahanan. Di nagtagal pagkatapos nito, namatay ang ama ni Sang-ho na si Mr. Lee at nagpakamatay ang kapatid niyang si Sujin. Ibinunyag din ni Min na nag-spray siya ng tubig sa labas upang makakuha ng bagong footprint mula kay Sang-ho, na tumutugma sa footprint mula sa lugar ng krimen. Nang makita ni Sang-ho ang ebidensyang ito, inamin niya na siya ang pumatay. Samantala, si Kang ay nasa paliparan at naghihintay sa pagdating ng kanyang anak na si Haewon, ngunit hindi ito dumating. Isang estranghero ang lumapit sa kanya at ibinigay ang isang sobra na ipinadala ni Sang-ho, at sa loob nito ay nakita niya ang mga litrato ng kanyang anak na nakatali. Nawala na ang estranghero kaya't hindi na siya makapagtanong pa, at sa sandaling iyon, tinawagan siya ni Min upang ipaalam na ang pumatay ay si Sang-ho, ang parehong tao na nagpadala ng sobra. Minamadali ni Kang ang pagpunta sa estasyon habang tinatawagan ng isang kaibigan sa customs, na nagpapatunay na dumating si Haewon noong nakaraang araw ayon sa plano at ang pagkaantala ay isang kasinungalingan mula sa mga kidnapper. Pagbalik sa estasyon, tinatanong ni Yoon si Sang-ho para sa mga detalye, ngunit hindi ito nagsasalita at tinitingnan lang ang orasan na parang naghihintay ng isang bagay. Dumating si Kang at humiling ng sandali kay Sang-ho, na hindi nagulat nang makita siya. Ang alok ni Sang-ho ay simple, kailangang patunayan ni Kang na siya ay inosente sa loob ng 3 araw o mamamatay ang kanyang anak. Sa desperasyon upang matulungan si Haewon, nagmamadali si Kang patungo sa laboratorio upang makita kung anong ebidensya ang nahanap. Ipinakita sa kanya ng analyst ang lagaring puno ng dugo na nahanap nila, ngunit hindi pa tapos ang DNA test. Kinuha ni Kang ang isang scalpel habang palabas siya at umuwi upang gamitin ito sa kanyang aso. Humiling din siya ng psychiatric evaluation kay Sang-ho upang maantala ang investigasyon. Pagkatapos, tinawagan ni Kang ang analyst at sinabi nitong maghintay siya sa opisina. Pagkalabas ng analyst, sumuwi si Kang at pumasok sa lab, hinugasan ng soap, at pinunasan ito ng dugo ng aso. Dumating din si Min sa lab upang kunin ang mga resulta ng test at nakita niyang nandoon ang analyst sa opisina. Pagkatapos ay dumating si Kang at sinabi sa analyst na tapusin ang kanyang trabaho bago makipag-usap kay Min. Sinabi niyang ang limitadong mobilidad ni Sang-ho ay hindi papayagang pumatay siya ng tao at ang ebidensya ay circumstantial lamang, kaya't kailangan nilang maghintay sa ulat bago humiling ng warrant. Sunod, humiling si Kang ng pabor sa isang kaibigang pulis at pinayagan siyang bisitahin si Sang-ho sa bilangguan, na nagnanais ng ebidensya na buhay pa ang kanyang anak. Kinuha ni Sang-ho ang telepono ni Kang at tumawag, na ikinagalit ni Kang nang malaman niyang nagpapanggap lamang si Sang-ho na may kausap. Nagsimula ng saktan ni Kang si Sang-ho, ngunit naputol ito nang tumunog ang telepono niya, si Haewon, na humingi ng tulong mula sa kanyang ama bago maputol ang tawag. Pagkatapos, tinanong ni Kang si Sang-ho kung nasaan ang murder weapon, ngunit tumanggi si Sang-ho at tinanong si Kang kung bakit niya pinatay ang babae. Ang susunod na hakbang ay pasukin ang bahay ni Yoon-ah. Nahanap ni Kang ang isang business card at tumawag upang makipagkita kay Ari, isang kaibigan ng biktima. Hindi kilala ni Ari si Sang-ho at ipinaliwanag na wala namang mga lalaki sa buhay ni Yoon-ah maliban kay Byung-do, na isang nang-aabuso at hindi tunay na kasintahan. Kinabukasan, ibinigay ng analyst kay Min ang mga resulta ng test at nagulat sila nang makita nilang ang dugo sa ay pag-aari ng aso. Pagkatapos, sa estasyon, galit na galit si Chief O sa pangyayaring ito, kaya't inutusan niya ang team na hanapin agad ang murder weapon. Gayunpaman, pinapahiya si Min dahil sa pagkabigo niya at pinapiling magstay para sa mga papeles. Samantala, sinusubukan ni Kang hanapin si Byung-do. Nang tawagan siya ni Min upang hingin ang ulat ng autopsy, nagkunwari siyang nasa bahay lang dahil may sakit siya. Habang kausap siya ni Min, nakita ni Kang si Byung-do sa kalye at naghanda na siyang hulihin ito, ngunit nabanggit ni Min na hinahanap ng mga pulis ang murder weapon, kaya't nagpa siya si Kang na unahin na iyon. Nagmamaneho ng parang baliw, nakarating si Kang sa bahay ni Sang-ho at nahanap ang isang litrato nila kasama si Park, ang estranghero mula sa paliparan. Nang oras na iyon, dumating ang mga pulis, kaya't tumakbo si Kang para magtago, at aksidenteng nahulog ang scalpel sa daan. Kinuha ng mga pulis ang scalpel at nahanap nila ang crowbar na may dugo sa labas, kaya't inisip nilang iyon ang murder weapon. Samantala, pumunta si Min sa bahay ni Kang upang tiyakin ang kalagayan niya. Dahil hindi siya sumasagot sa doorbell, nakapasok siya gamit ang lubid at natagpuan ang aso na may benda sa paa na puno ng dugo. Dinala ni Min ang aso sa veterinaryo, na nagsabi sa kanya na ang sugat ay isang hiwa mula sa isang matalim na kutsilyo, marahil isang scalpel. Ang lokasyon ng sugat ay nagpapakita na ito ay sinadyang gawin.
Bumalik si Kang sa lokal na estasyon ng pulisya upang ipadala ang litrato sa isang kaibigan niyang pulis, ngunit nakilala ng isa pang pulis ang mga bata at ibinigay sa kanya ang impormasyong kailangan niya. Si Park ay isang ulila na inampon ni Mr. Lee. Sila ni Sang-ho ay lumaki bilang magkapatid. Nag-date sina Park at ang kapatid ni Sang-ho na si Soo-jin, ngunit nang mamatay siya, lumipat sila sa ibang bayan. Pumunta si Kang sa abandonadong bahay ng mga Lee sa tabi ng ilog, at habang karamihan dito ay walang laman, ang pagpasok sa isang nakalock na kwarto ay nagbigay ng nakakagulat na tuklas. Ang mga pader ng kwarto ay puno ng mga litrato ni Nayeon at Haewon, pati na rin mga lumang artikulo ng balita tungkol sa isang estudyante na inatake ng 3 batang lalaki mula sa mga mayayamang pamilya, ngunit idineklara silang inosente. Nang oras na iyon, dumating si Park sa bahay at nakita si Kang, kaya tumakbo siya palayo. Hinabol siya ni Kang at nahulog sa isang sasakyan sa proseso, kaya't pagdating niya kay Park, mahina na siya upang makipaglaban. Pinagtulungan siya ni Park at pinaalalahanan siyang sundin ang mga patakaran bago siya patumbahin. Pagkagising, bumalik si Kang sa estasyon, inaalala ang gabing nagkasakit ang kanyang anak, at sinuntok ang salamin sa galit. Mamaya, inutusan si Min na dalhin ang scalpel sa lab, at naalala niya ang sinabi ng veterinaryo. Tinanong niya ang analyst kung kailan ba naging empty ang lab, at tinuro ng analyst ang gabing hiningi siya ni Kang na pumunta sa opisina. Pagkatapos, hinanap ni Min ang opisina at natagpuan ang sirang salamin at ang litrato ni Sang-ho kasama si Park. Samantala, binisita ni Kang si Sang-ho at inamin na naalala na niya kung sino siya. Ang babaeng inabuso na nasa mga artikulo ng dyaryo ay si Soo-jin, ang kapatid na babae ni Sang-ho, at ang testimonya ni Kang tungkol sa ulat ng autopsy ang naging dahilan ng pagpapalaya ng mga kriminal. Ipinaliwanag ni Kang na ginawa lang niya ang trabaho niya noon at ngayon, hawak na ng mga pulis ang murder weapon, kaya wala na siyang magagawa upang matulungan si Sang-ho. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Sang-ho na sirain ang kasunduan at sinabi sa kanya na maghanap ng paraan. Samantala, natuklasan ng mga detective na ang crowbar ay hindi ang aktwal na murder weapon dahil ang dugo nito ay hindi tumugma sa dugo ni Yoon at hindi rin tugma ang kapal nito sa sugat. Matapos ang pagbisita kay Sang-ho, nagkita sila ni Kang at nakasalubong si Min, na sinubukang arestuhin siya dahil sa pag-aabala sa ebidensya. Ipinaliwanag ni Kang na nasa panganib ang anak niya ngunit umalis siya nang hindi na nagbigay pa ng karagdagang impormasyon kay Min. Nagdesisyon si Min na saliksikin si Kang at natuklasan ang kanyang kaugnayan sa kaso ni Soo-jin, hindi lang siya ang namahala sa autopsy, kundi si Yoon ay isa sa mga saksi. Sinubukan ni Min na kausapin si Sang-ho tungkol dito, ngunit sinabi lang nito sa kanya na huwag magtiwala kay Kang bago ibigay sa kanya ang kanyang tungkod, na inaangkin niyang siya ang tunay na murder weapon. Samantala, natagpuan muli ni Kang si Byung-do at tinawagan si Ari upang tulungan siya sa plano. Lumapit si Ari kay Byung-do upang makipag-inuman sa isang bar at pagkatapos ay dinala siya sa isang kwarto ng hotel kung saan magkasama sila ng ilang oras. Kinuha ni Kang ang baso na ginamit ni Byung-do at dinala ni Ari ang seed ni Byung-do bago tanggapin ang bayad, bagaman ginawa niya ito dahil nais niyang maghiganti para kay Yoon. Biglang nilapitan si Kang ni Min, na tumanggap ng tawag mula kay Park na nagsabi sa kanya kung nasaan si Kang. Ngunit dumating din si Park at tinulungan si Kang, pinapasa ang oras para tapusin ang plano nito. Habang dinala si Min sa ospital, bumalik si Kang sa lab upang tapusin ang ulat ng autopsy. Itinanim niya ang fingerprint at seed ni Byung-do sa katawan, kaya ang final report ay nagbigay ng impresyon na siya ang killer. Habang nagtatrabaho, naalala ni Kang ang pagdinig ng kaso ni Soo-jin, kung saan si Yoon ay nag-testify na nakita niyang kasama si Soo-jin ang mga lalaki at mukhang masaya si Soo-jin. Ang testimonya na iyon ay nagpaiyak kay Mr. Lee sa gitna ng pagdinig dahil inaalipusta ang pangalan ng kanyang anak. Pagkatapos, nag-testify si Kang na wala raw nawasak na tisyo na nakita sa katawan, kaya't walang pruweba ng karahasan o puwersa. Ang dalawang testimonya na ito ang nagbigay daan sa desisyon ng judge na ideklara na inosente ang 3 batang lalaki. Pagdating ng oras na subukang kasuhan ng mga detective si Sang-ho, sinusunod niya ang plano ni Kang at kumuha ng abogado na nagsabi na ang kanyang confession ay ginawa sa ilalim ng puwersa at binawi na niya ito. Ang tungkod ay tumugma sa hugis ng sugat ngunit wala itong dugo, at ang mga footprints ay maaring ipaliwanag ng katotohanang si Sang-ho ay nakatira sa lugar, kaya hindi rin magagamit na ebidensya. Dumating ang ulat ng autopsy at wala nang pagpipilian ng mga detective kundi ang palayain si Sang-ho at arestuhin si Byung-do. Nang lumabas si Sang-ho mula sa estasyon, kinuha siya ni Park at sinundan siya ni Kang patungo sa kanilang bahay. Sa ospital, dinala ng isang kaibigan ni Min ang ilang impormasyon.
Sa kaso ni Sujin, dalawang magkaibang autopsy reports ang ginamit, at ang isa sa mga ito ay naglalaman ng tissue damage, na nangangahulugang nagbigay si Kang ng maling testimonya. Hindi na nakapagtataka kung binayaran ng mga mayayamang magulang ng mga batang lalaki ang mga saksi dahil magulo ang buong kaso. Tungkol sa mga batang lalaki, lahat sila ay patay na ngayon, at sa pagdagdag kay Yun sa listahan, pinaghihinalaan ni Min na si Kang ang susunod. Umalis siya sa ospital upang hanapin si Kang at pinakiusapan ang kanyang mga katrabaho na magpadala ng unit sa bahay ni Sang-ho. Ngunit, nang muling tiningnan ni Min ang larawan habang naghihintay sa stoplight, naaalala niya ang inabando ng bahay ng kanilang kabataan sa tabi ng ilog at nagpasya siyang pumunta roon sa halip. Sa bahay ni Sang-ho, dumating si Kang upang humingi ng paumanhin para kay Sujin at nagtanong kung nasaan ang kanyang anak. Hindi tinanggap ni Sang-ho ang paumanhin at sinaktan siya dahil sa pagsira ng pangalan ng kanyang kapatid, na nagdulot kay Kang na maalala kung ano pa ang nangyari sa araw na iyon. Si Haiwon ay may malubhang sakit na nangangailangan ng paggamot sa USA. Upang mapundohan ito, tinanggap ni Kang ang suhol mula sa mga magulang ng mga batang lalaki upang baguhin ang kanyang testimonya. Lumapit si Mr. Lee kay Kang upang humingi ng awa, ngunit hindi siya pinansin ni Kang habang ang batang si Sang-ho ay nakatingin mula sa malayo. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Kang si Sang-ho na patayin na siya imbes na ang kanyang anak, habang ipinaliwanag ni Sang-ho kung gaano kalaki ang galit na naranasan niya dahil lahat sa bayan ay iniisip na isang puta ang kanyang kapatid, kaya't huli na para humingi ng awa si Kang para sa anak niya. Galit na galit, tinadyakan ni Kang si Sang-ho at pinagtulungan siyang matumbok ang lokasyon ni Haiwon. Nagmaneho si Kang ng mabilis, halos mabangga ang unit ng mga detective sa daraanan. Dumating si Min sa bahay sa tabi ng ilog at natagpuan siya ni Park, na nagtatangkang patayin siya, kaya't napilitan si Min na barilin siya sa sariling depensa. Nahanap din ni Min ang nakakagimbal na paghihiganti na inihanda ni Sang-ho para kay Kang. Nang dumating ang propesor sa bahay sa tabi ng ilog, sinubukan ni Min na warnahan siya na huwag pumasok, ngunit hindi siya nakinig at hinanap ang mga kwarto para hanapin ang kanyang anak. Nakita si Haiwon na nakahiga sa isang bante ng mga talulot ng rosas, ngunit nang subukang buhatin ni Kang, natuklasan niyang wala na ang katawan niya at ang natira na lamang ay ang kanyang ulo at mga limbs. Lumabas na patay na pala siya noon pa, at ang mga mensaheng narinig ni Kang ay na-record bago siya pinatay. Ang dahilan kung bakit wala ang katawan ni Haiwon ay ginamit ito upang palitan ang katawan ni Yun-a, kaya't ang autopsy ni Kang at ang pag-aabala sa ebidensya ay ginawa sa katawan ng kanyang sariling anak. Habang nagdurusa si Kang sa kawalan ng pag-asa, dumating si Sang-ho upang sabihin kay Kang na ngayon ay alam na niya ang sakit na pinagdaanan ni Kang. Galit na galit, ninakaw ni Kang ang baril ni Min at binaril si Sang-ho, na nagsasabing iyon ang gusto niyang mangyari. Ngunit hindi kayang patawarin ni Kang ang sarili, kaya ginamit niya muli ang baril, ngunit sa pagkakataong ito, sa kanyang sarili.